Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Tila eto na nga, hindi nga pinapakawalan ni Congressman Erwin Tulfo itong si General Katapang dahil sa mga kabalbalan na kanyang ginagawa sa loob ng bilibid. Dito natin makikita mga kaibigan na tila tameme nga serimula si President Bongbong Marcos sa issue ng Bucor Bilibid. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang hindi maiwasan ng maraming netizen na batikusin ang administrasyon na ito dahil nga raw hindi sila nakikialam sa problema ng bansang Pilipinas at talagang nangungulimbat na lang sila ng kaban ng bayan. Maraming netizen ang nagalit kay General Katapang at kay Angeline Bautista matapos nga lumabas ang kanilang mga kabalbalan na ginagawa sa loob ng Bucor Bilibid. Dahil kung matatandaan natin mga kaibigan ay grabe ang ginawa kay DJ Bantag na halos ipakulong ito, halos ipanampot at halos binigyan pa ng 2 milyon na patong ang ulo ni DJ Bantag. Ngunit kamakailan at kalaunan nga ay binasura ng korte ang mga ebidensya na hinain ni Boying Rimulya. Dito nga natin makikita mga kaibigan na si DJ Bantag ay talagang inosente. Kaya nga nagtatago ngayon mga kaibigan dahil ayaw niyang matamnan muli ng panibagong ebidensya. Ngunit ngayon nga na talagang lumabas na ang kabalbalan ni General Katapang sa Bucor Bilibid ay panigurado malapit na natin makita si DJ Bantag at ipapalit nga sana ito sa Bucor Bilibid. Ito ang pinakahihintay ng lahat nang maibalik ang pamumuno ni DJ Bantag. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Regarding another issue. But anyway, I would just like to say that we really do appreciate, Madam Chair, Mr. Chair, that this resolution is being tackled right now because it is of great importance. Hindi po natin malalaman na hindi po tayo dito, wala po tayo dito lahat ngayon kung hindi po nawala si Mr. Michael Cataroha. And what was kind of confusing and sad because even the Secretary of Justice was not informed immediately, Madam Chair. He was informed a couple of days later when he was missing. So my point right now, Madam Chair, is like I just hope that through this investigation, to this inquiry, we'll be able to find a solution and put an end to this ongoing problem of the New Bilibid prison of our Bureau of Corrections. It's always like this. Every new administration, problems come up at the Bureau of Corrections, at Bucor, particularly at the NBP. Every new president, there's always a problem. Atraso tayo kahit panahon pa po ni Pangulong Gloria, may problema dyan. Panahon po ni Pinoy, panahon po na dating PRRD, na ngayon ni PBBM, there's always a problem. Seems like this problem is ongoing and it keeps on coming back. Kaya nga po, my question here is it still the Bureau of Correction officials running the Bureau of Prisons? Hindi na po kasi. It seems like the pangkat, the gangs are running it right now. Yun. And it is so hopeless. Another point I want to raise, Madam Chair, Mr. Chair, is okay, we have a problem of congestion. So what solutions do they have? I mean, immediate and then long-term solutions to these problems. Kasi I believe kung sinasabi ni General Katapang na transfer of detainees is isang solution para ma-decongest. So habang tina-transfer po ito, and I believe it will take months. So ito mga problem na ito, itong patayan na ito will continue, General Katapang. Ito pong yung mga quote-unquote parang tila sarap buhay ng mga PDLs natin na may pera, the moneyed PDLs, because yung sinasabi po ninyong conjugal visitations for 1 week, ito po ay para doon lamang sa mga may pera na PDL. Yung PDL po na
wala pong pera, hindi po siya madalaw ng pamilya niya na for 1 week dahil wala pong kubol na marerentahan po si PDL. So, I just want siguro, Madam Chair, Mr. Chair, to balance equally. Kung po pwede isang PDL na may pera, yung PDL na walang pera, ay po pwede rin na dalawin ng kanyang pamilya for 7 days. Kasi visitation now, Madam Chair, is 7 days eh. Unlike before, it's only 8 hours now, it's 7 days. So, yung nakaka-afford po ng kubol ay pwedeng tumira ng 7 days kasama ang pamilya. Another, Madam Chair, Mr. Chair, yung sinasabi na ordering food online, iyan po, hindi naman ho natin, of course, kasama daw ho yun sa moral, yung right ng isang PDL para ma-uplift yung kanyang moral or something. Pero we also have to ask the question, paano na lang po yung family ng victims ng PDL na yon, looking from the outside, yung nakapatay sa asawa niya, naka-rape sa anak niya or somebody, na nakagawa po ng krimen, is enjoying inside the Bureau of Corrections habang sila hindi na po nila kasama ang kanilang pamilya, ang kanilang asawa or anak dahil namatay na o nagahasa na nung PDL na nag-i-enjoy po sa loob. How does it feel for families of these victims, General Katapang, seeing na yung PDL po ay nag-i-enjoy sa loob, parang hindi po siya nagdurusa, kundi parang sarap buhay pa. Meron pa pong free wifi, General Katapang, yung mga PDL. Maglakad ka raw po, Madam Chair, Mr. Chair, sa labas po ng walls ng maximum security. Nag-aagawan po yung wifi signal. Lakad ka ng ilang metro, sige-sige Sputnik wifi. Paglakad mo pa, BCJ wifi. Yung nga lang po may password. So kailangan member ka ng pangkat na yon. So all this po, at saka they can drink, whiskey, Blue Label. They can drink XO. They have concerts, Madam Chair, Mr. Chair, every Friday night. Wala ho tayong problema, pero dapat ho limitahan din natin ito po mga privileges, parang sobra. Or kung meron man, lahat po pantay-pantay. Lahat po ng PDL, hindi lang po yung manid. Kasi po, yung Blue Label, umaabot po yan allegedly 35 to 55,000 ang isang bote po ng isang Blue Label ho dyan dahil pinapasok po ng mga pangkat. Yun lang po sa akin. Sana po yung treatment natin, kung bibigyan po natin ng karapatan para naman sa welfare or moral ng PDL, dapat po lahat, yung mayaman at saka po yung mahirap. That's all, Madam Chair and Mr. Chair. Thank you po. Okay, thank you so much. Ayan po si Erwin Tulfo, mga kaibigan. Yan ang sinasabi ko, guys. Kaya po dito pa lang sa sinasabi po ni Congressman Erwin, mga kaibigan, ay sigurado talagang lulubog talaga sila dito, guys. Lulubog talaga sila si General dito tsaka si Angge Bautista. Kasi po sa sinasabi lang ni Congressman Erwin Tulfo, mga kaibigan, yung mga privilege, no, masyadong maraming privilege, no, sabi ni Susan Aviles, yes. Masyadong maraming mga privilege ang binibigay nila sa mga preso. Kawawa naman daw yung mga pamilya ng mga nabiktima sa mga nakakulong doon, na imbis na magdurusa sila sa loob ng kulungan, ay masaya pa sila, nagsasaya pa sila doon. Parang hindi sila nakakulong. Para lang din sila nakalaya. Kasi nga, andun lahat kompleto. May mga concert pa. Every Friday pala ang concert, ha, guys? Every Friday pala ang concert sa Bilibid. Imagine niyo. Anong klaseng kulungan yan? Kaya nga sabi ni Erwin Tulfo, no, ni Congressman Erwin Tulfo, na hindi naman daw masama ang magsaya. Kasi nga, re-reform ka dyan, no? I-reform ka, no? Para magbago ka. Parang ganon yung ibig sabihin dyan, Di ba? Okay naman daw ang magsaya. Pero pag sinobrahan kasi, mga kaibigan, sobra na sa mga privilege, doon na nagkakaroon ng corruption. Kasi nga, kailangan, guys, pantay-pantay pag nasa kulungan kayo, Hindi pwedeng yung isa kinakain steak, yung isa kinakain chicken, tapos yung isa kinakain tuyo lang. Kasi hindi siya maka-afford, hindi siya makabili. Pero yung mga big time talaga, ang gaganda ng mga kinakain, ang sasarap, ang gaganda ng mga tirahan nila.
Akala mo, nasa hotel. So dito pa lang guys, lulubog talaga sila sigurado dito. Babagsak talaga sila guys. Babagsak po sila sa kulungan, sigurado yan. Ito po ha. Kasi I heard na lahat ng mga head dyan ang naglalagay si Ma'am Angie. Yes, Is it true na si Ma'am Angie ang naglalagay sa inyo? Tama? Mali? Yes or no? Yes or no? Sa amin po kasi sir, Sino naglagay sa iyo dyan sa position mo? sa mga tao lang rin po sir eh. Mga PDL lang rin po na. Hindi, oo nga, oo nga. But were you elected as the head of the commando sa brigada mo? Aminin nyo na! Were there an election? Nagkaroon ba ng election at Yes po, ikaw? sir. So ikaw ang nanalo sa eleksyon. Yes po sir. Oh. Sinuportahan na lang po ako ni Ma'am Angeline sir. Oh, yun. Oh, yun ang totoo. So lahat ngayon ng request ninyo, pinadadala nyo kay Ma'am Angie para at least sigurado kayo na mabibigay sa inyo na lahat ng request nyo. Like for example, yung mga pangailan nyo, damit, Yes po, sir. videoke, mahjong table, lahat yun ay pinadadala sa inyo dahil tinulungan kayo ni Ma'am Angie. Ano lang po sir, yes po. Nasamsam na mga otoridad ang 1 milyong pisong halaga ng shabu sa loob ng kubol sa Women's Correctional ng convicted drug queen na si Yuyu Clay. At para maikubli ang droga, itinatahi raw yan sa loob ng mga panty liner. Ang aktwal na pagsalakay, tinutukan ni Emil Sumangil. Hindi pa pumuputok ang liwanag ng salakay ng raiding team ang Correctional Institution for Women sa Mandaluyong kaninang madaling araw. Pinayagan ng aking team na makabuntot sa assault team ng PIDEA, Bucor SWAT at Police Public Safety Battalion nang mapasok na ang correctional at madisarmahan na ang mga prison guard. Unang ni-raid ang dormitory number 8. Dito matatagpuan ang selda ng kanilang high-value target, ang convicted drug queen na si Yuyu Clay. Yuyu Clay. Sunod nilang pinuntirya ang kubol ni Yuyu Clay na nasa likuran. Itinuro ito ng mga kakosa ng convicted drug queen. Dito na recover ng PIDEA ang nasa 1 milyong pisong halaga ng shabu na tinahi sa loob ng mga panty liner. Cash na sobra sa 100,000 piso ang halaga. Cellphones at iba pang mga ebidensyang magpapatunay na pasok sa illegal drug trade si Yuyu Clay hanggang ngayon. Ano masasabi mo? May sabong nakuha doon sa kubol mo yung kulay pula. Kulay pula? Oo, yung kubol mo meron. Meron sabo? Oo, may sabo. Saan? Ano po masasabi nyo? Meron ho ba kayo masasabi? Wala, totoo, wala yun. Ano pong wala yun? Hindi totoo. Ano ibig nyo sabihin? Walang sabo dito, konisonan, walang sabo. Okay. Ayon sa PIDEA, 3 beses nilang nabilhan ng shabu ang convicted drug queen sa loob ng prison facility. At ang huli ay nito lang isang gabi. May information pa sa Bucor eh. May information ng NBI, may information din ng PDEA. At isa ang pag pinagsama mo lahat ng information na yun, nagpo-point lang sa isa na si Yuklayo is heavily involved in the distribution of illegal drugs. Hindi lang daw napapansin ang Women's Correctional pero ayon sa PIDEA, lantaran din umano ang bentahan ng shabu dito. Dapat may mga series of inspection bago makapasok. Hindi yung from outside papasok na wala man lang inspection. Hindi man lang chinecheck yung mga bagahe. Hindi man lang chinecheck yung finifresh yung mga pumapasok. Sa tingin namin nagkakaroon ng bayaran, nagkakapirahan sa loob. November 1998, naaresto sa isang police buy-bust operation si Yuyu Clay at pamangkin nitong si William C. Matapos na bentahan ng nasa 3 kilo ng shabu ang isang undercover agent. Taong 2000, nahuli naman ng nooy Presidential Anti-Organized Crime Task Force o PAOK-TF si Yuyu Clay sa isang hotel casino. Naka-hospital arrest daw dapat si Yuyu Clay noon pero nakitang nagsusugal. Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Okay, so nakita natin yung please lights on please. So nakita po natin yung ganda noong merong koordinasyon at merong proper agreement between PIDEA, NBI, NICA, Bucor. Nagkakaroon ng positive result
Even yung mga Bucor yung mga nasa CIW, na disarmahan yung kanilang mga gwardiya. Dahil nag-operate na, and with the clout of legality, because of the agreement, they were able to pursue yung objective to make those criminal elements being perpetrated inside ay masawata ng ating pong gobyerno. And that's the reason why pinakita ko po yung mga video na yan. Because, in accordance to the PIDEA, nawala yan noong 2017. Kailan nalis siya na PIDEA? 2018. So dati meron koordinasyon lahat at nagko-conduct tayo ng gantong series of engagement. But unfortunately, hindi na po tinuloy. And siguro I'll be asking General Katapang, the last hearing sinabi ninyo na magkakaroon na tayo ng agreement with NBI and PIDEA. So, ano na po nakalagay doon sa PIDEA office na pinagawa ng PIDEA mismo para doon sila magko-conduct ng kanilang what do you call this, plans for all of the correctional and facilities that we have. General Katap. Yes sir. Yes sir. Your Honor, even if it's true that we have vacated Bucor already, we still conduct joint inspections with Bucor in their facilities. So it is continuing until this day, sir, even with BJMP. And according to your report, ay meron kayong mga apprehension as well. Yes, Your Honor. Can you kindly tell us yung mga number of operation that was conducted para at least alam din po ng ating mga kasamahan dito that hindi lamang po yung mga chismis o yung mga actual na mga balita na merong operation ng pagbebenta ay meron din kayong ginagawa, but hindi na ma-maximize po yung pagre-report ito. That's true, Your Honor. In New Bilibid Prison, we conducted 4 operations, but again, these are operations initiated by Bucor. Parang we only act upon the request. We do not initiate it by ourselves, Your Honor. Yun na problem because admittedly, si General Katapang, we're saying that it's really hard to control a 30,000 or 50,000 personalities that are inside the Bucor, and that's why he needs a consolidated effort to help him to arrest this kind of problems. Now, kung hindi kayo nakakapag-operate on your own unless it is being requested by Bucor. Yes, Your Honor. So, okay, General Katapang, anong gagawin natin sa ganitong klase ng problem? Mr. Chair, Your Honors, it's really, I'd like to commend, or of course, this is really a very noble effort. In as much as, nung last time, binigyan namin silang office, but they did not put up the office. But right now, we now have a draft agreement. If they don't have office to be constructed, I'll give them an office together with the NBI. And together also with the NICA para makita yun natin yung matrix nila. Kasi may mga matrix po yan sila eh. Okay. And according to them, inside mismo ng Bucor, yung transaction, kaya very crucial po yung inyong mga wifi, yung mga laptop, yung mga inyong cellphone, dapat limited yan. Bakit po? Doon sila nagtra-transact eh. Even without the drugs and the money, hindi mo na kailangan na may pera at may drugs sa munti eh. Ang kailangan mo lamang, makommunicate mo sino ang sinong buyer, sino supplier. At doon mismo, nagsasama-sama yung mga criminal minds. And they are open to talk to each other. And the more that it will be conducive for them to do business, even without money, even without the supply. Di ba? Kaya, we need this effort, General Katapang. Yes, Mr. Chair. As soon as possible para natin to. Finally, we can put an end on this. Pero ito pinag-uusapan na. Daang taon na ata. Hindi pala, siguro 10 or 20 years, pero ganito pa rin tayo. So, basically, it's really up to you, General Katapang, to do a right job on this. Mr. Chair, Your Honor, really, I need this capability in as much as there's so many government agencies involved in drugs, fighting drugs. So, if I can have a house there that each of them can have a daily duty so that we can share information not only weekly or monthly, daily. We have to
assess the situation because the greatest problem inside the Bucor is drugs. Oh yan, sinabit mo na, talagang mabigat yung klase ng drugs. Alam mo pala yan ang pinakamabigat Alam niya na ang pinakamabigat talagang kaso diyan sa sa Bucor na hanggang ngayon meron pa rin ay droga. Alam mo pala bakit wala kang ginawa? Napakasimple lang naman 'Di ba? Napakasimple lang naman yung yung simple lang naman yung sagot dapat diyan Alam pala niya na yan ang pinakamalaking problema sa Bucor. Pero bakit wala kayong ginawa? Hinayaan nyo pa or inantay nyo pa na may mangyari sa isang PDL. Ayan, di nagkabulyasuhan kayo dyan. Bulilyaso kayong lahat. Kasi wala kayong ginawa. Wala kang ginawa dyan sa Bucor. Nagpakayaman lang kayo. Pasalamat kayo, itong sila Koy-Koy. Kasi may mga text sa akin na sinasabi, pakiusap kay General Katapang na wag na isilang ibalik sa NBP dahil papatayin daw sila doon. Kung mapatunayan na sila ito. Happily, I was able to see your tattoos and him na wala siyang tattoo. So, definitely hindi ikaw yon. Correct? Unless may ginawa ka rin ganyan. Wala po, sir. Wala kang ginawa. Okay, NBI, sige, because in the prior engagement with the PIDEA and Bucor, you are an active participant. So anong mga accomplishment nyo with regards to what the good gentleman from PIDEA told us with regards to the apprehension ng mga shabu dito? May coordination din po kayo sa PIDEA? Good afternoon, Your Honor. With the indulgence of the group, the representation here is from medical forensics, Your Honor. So with regards to the video presented earlier, perhaps the medical autopsy and as well as the report, our final report with regards to the septic tank investigation the last time. So we have discussed that naman thoroughly in the last hearing, no? Yes, sir. Yung tungkol dun sa investigation nyo, no? And now, even with the Coast Guard, no? I heard that General Katapang will not conduct the extraction doon sa mga septic tank. Is that accurate? Right now we have 8 septic tanks, only 3 were positively identified by the K9 to have a possible human remains in that area. So we have already opened 2 and the last one will be opened immediately after this hearing to really find out if there are human remains. So kung wala makuha, General Katapang, for sure, well, kami, ang anticipation namin dito, talaga nakatakas siya Or maaaring pitanatakas siya. And you have to find out. We will look into that, Mr. Chair, Your Honor. Yes, okay. Okay, FBI, please. For our part, Your Honor, we can submit our final report as you requested from the last hearing. Yes, Coast Guard. Wala na yung Coast Guard, no? Sige, Coast Guard, please. Yes, sir. Wala na kayong participation, no? For the Philippine Coast Guard, sir, we're on paneling, sir. But if for the assistance of narcotics working dog, sir, we could also provide, sir, from the Philippine Coast Guard, sir. Yes, sir. Congressman Abante, you were raising your hand. Yeah, Mr. Chair, there's a question of credibility dito sa PDL natin, no? Nasabi niya kanina na hindi siya yon, di ba? Mr. Chair, hindi ikaw yon, di ba? Pero yung video, tunay yon. Hindi fake yung video. Tunay. Tunay ba yung video? Pero hindi ikaw yon. Opo, sir. Tunay yon. Pero hindi po ako yun, sir. Kilala mo kung sino nag-video? Hindi ko po alam, sir. Kilala mo kung sino yung lalaki doon? Hindi rin po, sir. Paano mo kumbinsi ang committee ito na panipapaniwalaan ka sa matalang PDL ka? Pakiulit po, sir. Paano mo makukumbinsi itong ating committee samantalang PDL ka? Ibig sabihin ng PDL, kung yung mga pulis natin, kapag kami sa nagsisinungaling ikaw, PDL ka, paano ka maniniwala hindi ka nagsisinungaling? Kasi po ang layo po sa akin ng nasa video, sir. Hindi, ang tanong doon, ganito na lang, brother, baka medyo mas accurate itong itatanong ko, with all due respect with Congressman Are you sure na ikaw si Ray Koy Miranda? Apo, sir. Ikaw talaga? Apo, sir. May dala po akong ID, sir. Yung man custodian
Eto ba talaga si Koykoy? Baka mamaya hindi ito si Koykoy, ha? At nakita nyo lang yung video na walang tattoo. Kaya pinadala nyo may tattoo. Sino custodian? Can you give us the accuracy of this person is the same as Ray Carlo Miranda? Siya ba talaga? Itong PDL na to? Baka ibang PDL to, ha? May IDs po ako, sir. Can you give us your ID? Kasi nag-perk up lang to dahil kay Congressman Abante, eh. Mamaya, tao yan. Hindi ko Hindi nilang gawin yan, di ba? Si Congressman na ako, pakibigay mo, mas magaling sa investigasyon yan. Naka na. Tingnan natin. Baka kagagawa rin ng ID, ha? Kailan ka pinanganak, Koykoy? 1987 po. September 18, 1987. Okay, kailan? Ilan taon ka na ba? Bata pa. Magte-36 na po. Bata pa. 36, oo. Magte-36 ka. Taga saan ka? Caloocan po, sir. Educational attainment. Ano? Natapos mo. Elementary lang po. Anong grade? 6 po. Sigurado ka? Yes, sir. 5 dito. Nako. Bagsak. Anong religion mo? Ano? Katoliko po. Iglesia. Nasa karpeta ko po, nagpa-iglesia po ako, nasa RDC po ako. Ngayon po, dumating po ako dito sa maximum. Hindi po ako na baptismohan. Okay. Anong number mo, yung ID mo sa Bucor? Anong number ng ID mo? Sa karpeta mo, anong number? N2-1953-69 po, sir. Mother? Jacqueline Miranda po. Single? Yes. May spouse ka dito, Bernadette Morales. Ano po, single lang po. CLW lang po yan, sir. Ano yung CLW? Common law wife. Okay, sige. Baka may mga tanong yung mga congressman para to relieve from the well, kasi alam mo maraming technique diyan, kung nga tayo napapasukan tayo ng mga kontrabando inside, what more kung iba yung pinadala dito. Mr. Chang, ang tanong ko, alam ba ng PIDEA? Kilala ba ng PIDEA itong mga taon to? Meron bang record ang PIDEA na itong mga taon tong PIDEA natin walang record ng drugs? Sir, they are not listed in our watch list. Both of them, Mr. Chair. Yes, Your Honor. Okay, wala daw eh. Okay, clear. At any rate, Director Katapang, General Katapang, since you assume office of being the DG of Bucor, what have you made or acted upon? Sapagkat binanggit mo na ang pinakamalaking problema ngayon drugs eh. So, did you do something to act upon the drug problem in the Bucor when you assume office? Opo, unang-una pong ginawa ko, Mr. Chair, Your Honor, is to get the K9 na magaling sa narcotics. Just K9 kasi po, pag talagang uupo po sila pag nakaamoy ng drugs, hindi po sila magkakamali. Ilan po, Mr. Chair, ang K9, Mr. Chair, mga 30 po, 30. 30? Yes, alternating po sila, nagro-rotate kasi. And that is the whole Bureau of Corrections, hindi lang sa MVP. Concentrate po ako sa sa maximum kasi doon po talaga. Maximum ng New Bilibid Prison saka ng correctional. Sa correctional po, wala po kung aso na ilagay po. Wala. Wala po. Pero kanina, correctional yun, di ba? Yung Yuklay. Opo. Okay. Yes, so kinakailangan siguro maglagay ka rin ng K9 unit doon sa correctional. Now, I'd like to ask the PIDEA, since Mr. Chair, Madam Chair, puro K9. Director wala namang K9. Director Katapang has promised to give you an office. What will you do about it? Sir, we are ready to deploy a PIDEA team with the K9 team at the NBP, sir, Your Honor.
So, what would be the timeline, Mr. Chair? Sir, as soon as the office is ready to be occupied, we are ready, sir. Anytime. Mr. Chair, Del Kotapang, so when will the office be readily occupied? Ready for occupation? Tomorrow, Mr. Chair, Your Honor. Today, that's a challenge too. Tomorrow na. Yes, sir. We'll be there, sir. Director General, nangako ka na, pwede na bukas. Yes, Your Honor. We have dogs ready to be deployed and this will not be a problem. Mr. Chair, since we approved that we're going to have an ocular inspection, therefore, we would be able to see the offices of the DPDEA at the correctional ba and the MVP? Dalawa? MVP, Mr. Chair, Your Honor, initial. But maybe after 1 week, Mr. Chair, we'll just look for a location. Mr. Chair, ilan ang mga katulad ni Yuyuklay sa correctional? More or less. Drug traffickers sa correctional. Kung lahat-lahat, correctional, Mr. Chair, I'm not so sure, mga 30 or more. Kasi panay babae po yan eh. No. Doon sa MVP po, more or less mga 100, Mr. Chair. Therefore, we should be allotting offices on both prison places, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair, Your Honor, I will comply. Well mga kaibigan, dito nga natin mapapansin na talagang nagsisiyahan na nga ang supporters ni DJ Bantag dahil ngayon nga ay nakakarma na ang mga kalokohan na ginagawa ni Angeline Bautista at ni General Katapang noon kay DJ Bantag. Dito nga raw natin mapapatunayan na talagang karma is real. Pag dumayin na sa kanila ay talagang makakarma sila at pagbabayaran nila ang kanilang ginagawa na hindi magandang gawain, lalong-lalo na sa loob ng Bucor Bilibid na marami ng hawak ang ating mga kongrehistang na ebidensya laban sa kanila. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin, ano ang inyong mga opinion? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.